Good morning! Ganap namin ito nung Sunday. Around 1 o'clock na pala ng hapon that time. Katatapos lang ng Sunday service namin. Hapon na niyan, kaya nag-decide na kaming mag-lunch out na. May mga nakadisplay na alak sa corner. Sa mga restaurant na napuntahan ko, nagsiserve sila ng alak. Which is, I think, normal dito. Kasi pati sa ramen house may alak. Dito kasi sa Japan, pwede kang uminom in public open spaces. Pwede kang uminom sa mga parks, sa mga public transport stations, and even nga sa loob ng train, pwedeng-pwede. Walang manong guard sa station entrances na mag-check ng laman ng bag mo. Walang manong guard na di ka papapasukin pag amoy alak ka. Nung bago ako dito, naka-encounter ako personally ng umiinom ng beer sa loob ng train. Binulungan ko si Habi that time. Nagmarites. Doon ko lang din nalaman na normal pala dito yon. Pero beer in can lang naman. No hard liquor so far. However, mahigpit naman ang rule nila na hindi ka pwedeng mag-cause ng gulo. Hindi ka pwedeng magwala. Hindi ka pwedeng magkalat. So, kung basagulero ka, hindi ka uobra dito. Behind bars, bagsak mo sakali. At malaki ang multa. Kaya kahit may umiinom sa loob ng train, makikita mong behave talaga sila. May mga may ingay din naman pag lasing lang. May mga nakahiga na sa floor ng train sa kalasingan. May nagpapakain din ng pato. Yung tipong yayakapin ang toilet bowl pag uwi. Pero carry lang, walang gumagalaw sa kanila. Hihintayin na lang yung mga railway staff or police para mag-assist. Ayaw din pala ng mga Hapon ng maingay, lalo mga thunders, especially sa loob ng public transport. Kaya dinidiscourage nila na huwag makipag-usap sa phone habang nasa loob ng train. Kung nanonood ka naman sa phone mo or naglalaro ka ng games, dapat mag-earphones ka. Kung hindi available ang earphones, make sure na ikaw lang ang nakakarinig. Kung may kasama ka naman at nag-uusap kayo, tone down din dapat ang boses. Kung makatsyempo ka ng masungit na Hapon at naiingayan sa inyo, maninita talaga. Worst agbuk takdangay, tapos magmurmur pa yan sila. Han mo maawatan, Chaz. Kas lang ngayon no ibaon mo kabsat mo nga agugas ti ubit tinakaingisit ng kaldero, di ba? Tumanangabutob, tumanagabotob, ay basta, yung agdaydayamudom, ganun sila dito. Chaz. Yakini ko pala itong pinuntahan namin or grilled meat sa literal translation. Pwedeng mag-ihaw-ihaw mamaya parang samgyeopsal. Nakakatuwa rin dito. Shoes off kasi bago ka pumasok sa cubicle. Kaya hinayaan ko lang si baby na naglaro sa tabi namin. Free siya nakakapaglaro at nakakapag-exercise pa ng walking. Nauna na pala nila sinerve ang cold tea or mugitcha ang tawag nila. Iced tea sa atin may sugar. Itong tea nila pure tea talaga kaya mapait. Mostly sa mga resto dito, nagsiserve talaga sila ng tea. Mahilig kasi sa tea ang mga Hapon. Yun na ata ang pinakakape nila. Although nagkakape naman sila pero hindi ata sila naglalagay ng sugar. Kaya sobrang pait. Pero sanay na din siguro sila. Yung tea pala na serve, masarap siya. Ice cold tea, very refreshing lalo sa mainit na summer. Masarap naman ang hot tea pag winter time. Nag-order na kami dyan, pare-pareho ng order mga kasama ko. Yung obento set kinuha nila. Kasama na yung beef na iihawin. Yun lang ata ang set nila na maihawin. Kaya solo rice at pork na ihawin yung order ko. Since birth kasi hindi ako kumakain ng beef. Favorite nila sa bahay ang bulalo. Ewan ko ba, talagang hindi ko masikmura amoy palang nangihina na ako. Mas kaya ko pa kumain ng plain rice na walang ulam kaysa kumain ng beef. Ang hilig din nila sa kambing at nuang. Kaya si nanay, nilulutuan niya ako ng adobong chicken. Baka raw mainggit ako sa ulam nila. No way na mainggit ako, pero adobong chicken please. May sa kaserola ka dyan. Charot! Malapit na nga raw akong tubuan ng pakpak kaka-chicken. Speaking of chicken, nasa menu nila ang chicken pero sayang at naubusan daw. Bestseller daw kasi nila yon, kaya maagang na out of stock. Ayun, saglit lang kami nag-antay ng order. 5 to 10 minutes lang na iserve na rin agad. Ang bilis ng service nila, alam ata nilang agbibisin kami. Ay, mabisin ko na Charles. Ang sarap din pala ng soup nila, very umami, malinamnam, not the typical na miso soup. Masarap dyan yung seaweed. Wakame daw ang tawag doon, sabi ni Maring Google. Pinatanggal ko lang pala kay hubby yung spring onion. Buhat ko kasi si baby nung time na yon. Mahirap naman kung iwalin-walin ko pa. Sapay nagrigat nga tilmunin ngay. Di din pala ako mahilig sa onion. Pansahog, oo. May additional order pala kami. Parang pancake na pizza itsura. Cheesy me raw, sabi ni Pastora. At tanda ko, Korean resto itong pinuntahan namin. Inabala ko pa talaga si Pastora para tanungin kung anong pangalan. Thank you po, Pastora!
Anyways, may cheese at spring onion naman sa loob ay sus marimar. Tinikman ko pero lasang-lasa ko yung sibuyas kaya si Javi na naman ang umubos sa party ko. After namin kumain, bumalik na kami sa church. May water baptism kasi next Sunday. Kaya may need kami i-practice na song. Paggabi na rin nung matapos kami mag-practice kaya ihatid kami sa bahay. Si Otosan pala naghatid sa amin. Otosan is tatay sa Japanese. Yan ang tawag naming lahat sa kanya. Asawa siya ni Pastora. Sobrang tanda na ni Otosan, pero very sharp pa rin siya. Dito sa Japan, hardworking talagang mga tao. Yun lang ang downside nila ay poor ang work-life balance nila. Maliban sa taas ng cost of living dito, nakadagdag din siguro yung work-life balance nila sa mababang birth rate ng Japan. Hindi ako sure pero opinion ko lang naman yun. Anyways, yun lang for today's video. Ariga, thanks for watching. God bless!